Ang nakalap na mga ebidensya ang nakitang basehan ng nooy City Prosecutor Agapito Lu para sampahan ng kaso si Jerry Vallejo sa nangyaring panggagahasa at pagpatay kay Myla. Base doon sa ebidensya na tinurnover sa akin ni prosecutor ito, ay meron ng sapat na ebidensya para isampa sa husgado yung kaso ng rape with homicide. Dahil naandun na yung dalawang confession ng akusado at meron ng mga testigo doon sa circumstantial evidence na nakitang siya ang kahuli-hulihan kasama nung biktima bago ito natagpo ang patay kinabukasan ng umaga. Pero sa araw ng arraignment ng kaso, nag-plead ng not guilty si Jerry at itinanggi ang mga nauna niyang pahayag. Sinasabi niya na siya ay pinilit lamang ng pulis, merong salaysay na ipinigay ng pulis na pinakopya lang sa kanya. Dahil siya ay binugbog ng pulis, pinalo ng kahoy, pinaso ng sigarilyo yung kanyang hari at tinusok pa ng karayom. Ano ang katotohanan sa mga salaysay na ito ni Jerry? Paano makaaapekto sa kaso at sa patuloy na investigasyon ang ginawa niyang pagbawi sa mga nauna niyang pahayag? Sa kabila ng matitibay na ebidensyang inihain sa korte laban kay Jerry, hindi makapaniwala si Nida na nagawa pa rin itong itanggi at bawiin ang mga naunang pahayag nito. Kasi sino pa ba ang pagbibintangan po namin? Siya lang naman talaga ang gumawa po. Sobrang nakakangit-ngit para sa mga sinasabi niyang kasinungalingan. Gayunpaman, ang mga testimonyang ito ni Jerry, hindi pinakinggan ng korte. Walang basihan para paniwalaan yung pagtanggi na ginagawa ng akusado. Pero yan ay hindi lumalabas doon sa examination na ginawa ni Dr. Bertigo. Sa ginawang physical examination kay Jerry noong July 11, 1999, ilang galos ang natagpuan sa kanyang katawan. Isa, malapit sa harapan ng kanyang kanang hita. Isa sa harapan ng kaliwang tuhod. Dalawa sa kanyang magkabilang binti. At tig-isa sa kanyang mga talampakan. Pero ang mga sugat na ito ni Jerry, hindi tumutugma sa sinasabi niyang pag-torture sa kanya ng mga pulis. Ang mga kapansanan o physical injuries na nakita sa kanyang katawan na nagpapatunay na talagang siya ay pinuwersa niyang patungan at gahasain ang biktima doon sa lugar na madamo at mayroong mga tinik ng aroma. Pero sinasabi niyang pambubugbog ng pulis ay walang nakita ng ebidensya noon. Bukod doon, nakakita pa si Dr. Bertigo ng dalawang kagat dito sa ring finger ng akusado. Nangangahulugan na itong biktima ay ng laban at katunayan kinagat pa nga siya sa daliri. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa kaso, dumating na rin ang resulta ng isinagawang blood testing sa mga damit ni Jerry na na-recover ng mga pulis sa kanyang bahay. Pero ang nakita ng NBI doon, dalawang klase ng dugo. Merong blood type O, na yun ang blood type ng akusado, at saka isang blood type A, na sinasapantahan namin na yun ang blood type ng biktima. Hindi namin na-determine kung ano ang blood type ng biktima dahil yan ay na-drain na ng dugo nung dali sa punerarya. Gayunpaman, para makasiguro at makumpirma na si Jerry talaga ang gumawa ng pangahalay kay Myla, isang forensic technique ang hiniling ni nooy Prosecutor Lu sa korte na isigawa ng Forensic Chemistry Division ng National Bureau of Investigation, ang DNA examination. Noong panahon yon, hindi pa masyadong ginagamit ang DNA evidence dito sa Pilipinas. Pero sa pagtatanong-tanong ko, lumabas na meron na pala at kaya na pala ng NBI. Kaya gumawa kami ng request na yon para karagdagang ebidensyang magagamit lamang sa akusado. Sa tulong ng isang NBI forensic biologist, kumolekta sa akusado ng buccal swabs na naglalaman ng kanyang tissue samples at laway. Gamit naman ng vaginal swab ay nakakolekta rin ng sample fluid o discharge mula sa maselang parte ng katawan ni Myla. Ito ay sa kabila ng magdamag na pagkakababad niya sa tubig bago matagpuan ang kanyang bangkay. Ipinaliwanag ito sa amin ni Dr. Maria Corazon de Ungria, isang forensic DNA expert.
Ang vaginal swab kasi ay kinukuha mula sa puwerta. So, sa loob ng katawan ng bata yan. So, o ng biktima. Kaya't hindi naman kaagad-agad nahuhugasan. Ang maganda sa kasong ito, na-discover ang katawan sumunod na araw pagkatapos ng krimen. So, malaki yung chance na makakuha pa ng sample. Sa pagsusuri ng Forensic Chemistry Division ng NBI, lumabas na ang sample mula sa vaginal swab na nakuha kay Myla ay naglalaman ng DNA profile ni Jerry. Ang pinaka-final at pinaka-magandang ebidensya na nagpatibay doon sa tatlong grupo ng ebidensya ay yung DNA evidence. Dahil yun ang nagpatunay rin na talagang ginalaw niya o binasa ang biktima. At nagkaroon siya ng physical contact sa biktima. Ano nga ba ang DNA examination? At paano ba ito nakatulong sa pagkumpirma sa ginawang panggagahasa ni Jerry kay Myla? Ang DNA ay acronym yan. Ang ibig sabihin niyan ay deoxyribonucleic acid. Kumbaga instruction manual yan ng computer or ng cellphone. Hindi na kailangan nating bumasa ng manual kasi inilagay na ng lumikha sa atin yung basihan kung paano tayo mag-reproduce, mag-grow, mag-function, etc. Nasa bawat selula na ng ating katawan. Ayon kay Dr. De Umria, ang DNA ng bawat tao ay natatangi o unique. At ang maaari lamang maging tugma ng DNA ng isang tao ay kung mayroon siyang identical twin. Ang DNA profiling or testing ay ginagawa dahil ang objective ng ng grupo ng tao ay malaman kung saan nanggaling ang isang DNA na natataglay sa isang gamit o ebidensya sa lugar ng krimen. Dahil sa lumabas na resulta ng DNA examination, lalong nadiin si Jerry sa krimen. Nakumpirmang hindi lang niya pinatay ang biktima, kundi ginahasa din niya.